Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, Pilipinas at mga ka-coffee natin nakikinig po sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo. Nanganganib makulong itong si Alan Peter Cayetano kung hindi siya magbabago. Oy! Yari ka! Sumusobra ka na! Yan po yung banta dito. Actually, hindi ito banta ni Erwin Tulfo. Gagawin talaga ni Erwin Tulfo yan. Huwag mo siyang hamunin. Kakalad ka rin ka niyan. Itatapon ka niya kung nasaan pa. Sige, mag-conduct ka pa ng investigasyon dyan. Kalad ka rin ka ni Erwin Tulfo. Kapag hindi ka pa tumigil sa pag-iimbestiga na yan o pagsasagawa ng mga bogus na Blue Ribbon Committee investigation nang wala namang authority. Malinaw naman yan bogus yung ginawa niyong investigasyon dyan Kalokohan yung Blue Ribbon Committee investigation kuno. Parang press con lang yan Di ba? One-sided masyado yung ginawa ninyong investigasyon dyan. Pangalawa, hindi valid yung ginawa mong investigasyon. Dahil malinaw po. Even an integrated bar of the Philippines ang nagsasabi na legal po, lawful, ang ginawang June 3 session dyan po sa Senado kung saan diniklara po na vacant ang lahat ng posisyon dyan sa Senado, kabilang na po ang Senate President. Bakante po yan, lawful, legal po yan. Therefore, hindi na po Senate President si Alan Peter Cayetano. Therefore, hindi na siya pwede mag-authorize ng mga Blue Ribbon Committee investigation kuno na si Pia Cayetano, yung dating chairperson, hindi na po siya. Si Erwin Tulfo na po yan. That's the first one. Pag-usapan natin yan mamaya. Second, mukhang magpapatawag po ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. Tanging si Presidente Marcos lang or kahit na sinong presidente, alinsunod po sa ating konstitusyon, 1987 Constitution, tanging ang Pangulo lang ng Pilipinas ang pwedeng magpatawag ng special session. Partikular dyan sa Senado kung valid po yung reason bakit kinakailangan magpatawag ng special session. Kasi ganito ang nangyayari dyan. Magulo ang Senado sa totoo lang. Maraming dapat gawin, hindi nagagawa. Maraming dapat appointments ng mga uniformed personnel na dapat pag-usapan, hindi nagagawa. Maraming dapat pag-amyenda, reforma para sa ekonomiya, pagtulong sa kababayan, hindi nagagawa dahil hindi nagkakaroon ng hearing dyan. Diba? Walang Senate President ngayon, bakante. Dahil, wala magugulo itong majority senators sa grupo ni Peter Cayetano Ang presidente po, authorized po siya ng sanligang batas magpatawag ng special session. At may nagpakita na po ng intent. Kapatid niya mismo, si Pia Cayetano, si Loren Legarda, willing na dumalo sa special session sa oras po na magpatawag ang presidente. Anong ibig sabihin yan, ka-coffee? Okay, sa kasalukuyan po, yung grupo nila Win Gatchalian, 12 po sila. Again, 12 sila. Pero hindi sila pwede mag-elect ng Senate President. Pero pwede sila magkaroon ng quorum. Ang problema ngayon, naka-adjourn si Nidi Indefinitely po naka-adjourn ang Senado. So definitely, hindi sila magkakaroon ng session next week. Usually Monday, Tuesday, Wednesday, kakaroon sila ng session. Kaso nga po naka-adjourn sila. Magre-resume yan bago po yung sona ng presidente. Usually that's on July 27 pa po ata yan. July 27 pa. In short, bakasyon. So, paano sila magsesesyon? Bakasyon. Paano sila mag-elect ng bagong Senate President? Bakasyon, walang sesyon. Ang solusyon dyan, magpatawag ang presidente, si PBBM, ng special session. Dyan sa special session, parang typical na lang yan, na session ng Senado, pwede nilang gawin yan. Maghalal ng bagong Senate President. Pag-usapan ang dapat pag-usapan. Yung mga dapat i-appoint, i-confirm. Yun lang po yun. Presidente po ang may authority niyan, may kapangyarihan yan. Okay, yan po yung ating dalawang pag-uusapan. Dito muna tayo kay Erwin Tulfo. Pikon na to sa Erwin Tulfo. Biruin mo ba naman? Diba? Sinong hindi mapipikon? Nagsagawa ng peking investigasyon. Wait lang, sir Sino ba naman di mapipikon? Nagsagawa ng peking investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ang resource persons nila, itong si Atty. Baligod at yung 18 Marites. Itong 18 Marites, lahat ng kaaway, binanggit na binigyan ng maleta. Si Dr. Flavi, si Erwin Tulfo, si Tito Soto, napatay na yung tao niya, pati yung iPhone. Binigay daw sa kanya, pero kaka-release lang, hindi nagtutugma. Ang daming inconsistencies. In short, puro kasinungalingan po itong ginawa ng 18 Marites kasama ni Atty. Baligod. Laila de Lima, binigyan, di naman congressman, etc. Si Tito Soto, hindi naman siya senador that time, private person siya, etc. So, maraming inconsistencies. In short, naninira lang. Propaganda lang ang ginawang investigasyon ng Peking Blue Ribbon Committee. Si
Senator Erwin Tulfo ang chairperson. Totoong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Sabi niya, next Monday, itong Monday na paparating pala, magkakaroon ng investigation, invited kayo, kayong 18. Oh. Ilabas nyo ngayon yung tapang ninyo. Humarap kayo sa investigasyon niya at patunayan ninyo yung sinasabi ninyo na nagbigay kayo ng baleta kay Erwin Tulfo. Sige. Ilabas ninyo dahil piko na sa inyo itong tao na to. Oh, tingnan natin kung matapang si Alan Cayetano. Sige, Alan Cayetano, wag kang tumigil sa investigasyon mo. Tingnan natin ang tapang mo. Ako, dito ako tataya. Kay Erwin Tulfo, hindi ka uubra dito. Talagang kakalad ka rin kanyan. Pakinggan natin. Na kay Vince Wall dito galing na video. Sabi mo, matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw na usa, pipit-piting kita, kwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Kahit na sinasabi mong... Wait lang. Grabe si Erwin Tulfo, very strong. Wag na tayo magpaikot-ikot, direktahan na tayo kasi sumusobra ka na, namumuro ka na eh. Puro kadramahan mo, hindi na pwede ang kadramahan mo. Kikwelyuhan kita. That's the term. Kikwelyuhan kita. Bibit-bitin kita. Paano pa kaya si Marcoleta? Kikwelyuhan kita. Kikwelyuhan kita at ilalabas kita dyan sa floor. Sige, magpa-hearing ka ulit. Magpa-Blue Ribbon Committee hearing ka ulit. Tingnan natin kung umubra ka dito kay Erwin Tulfo. I don't think na uubra ka. Pero gawin mo kung matapang ka. Di ba? Kahit na sinasabi mo, matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung Uy. hindi papahuli ko, Papahuli kita o hindi kikwelyuhan kita. O, sige, mama. Ipakita mo yung tapang mo dyan, mama. talagang Sige. Tingnan natin kung uubra yung tapang mo dyan. Kasi sumusobra na kayo eh. Masyadong mabait na sa inyo eh. Kinukonsenti kayo sa kadramahan ninyo, ka-acting-acting ninyo. Tingnan natin kung umubra kayo dyan. I don't think na uubra kayo dyan. Anyway, sige. Antayin natin yan. Pero mukhang hindi na magsasagawa ng hearing yan si Cayetano. Dahil nagsalita ng Integrated Bar of the Philippines na legal po yung nangyaring hearing. O, balik tayo dito sa sinasabi ko sa inyong special session. Ito yung second topic natin, no? Nasa headline po ito ng Inquirer at ang sinasabi po nila, sabi ng palasyo ni Yusek Claire Castro, si Pangulong Bongbong Marcos po ay bukas po sa pagsasagawa ng special session dahil po sa deadlock o kaguluhan o walang magawa, walang matapos na walang napag-uusapan dyan po sa Senado. So willing po ang ating presidente dyan. Basta, ganito po ang proseso niyan. Magre-request po ang acting Senate President. Ngayon ang acting natin ngayon ay si pro tempore, si Senator Win Gatchalian. Siya po yung acting. Kumbaga, siya yung pinakamataas dyan ngayon. So, mag-request lang po yan. Sumulat sa Presidente and I think ginawa na yan. And I think gagawin yung special session anytime soon. Sumulat kayo, sabihin niyo yung dahilan, yung rason para bakit nyo kinakailangan magsagawa ng special session. Pwede yan. Valid naman po yung reason. Dahil walang nangyayari eh. Gulo na yan eh. Actually, kawawa ang Pilipinas eh. Naghihirap ang taong bayan eh. Nawawaldas ang pondo. Imagine mo 25 million pesos ang nawawalang pondo. Kada araw dahil sa hindi pagsasagawa ng sesyon o ng trabaho dyan po sa Senado. This comes after Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian said senators were considering holding a special session to tackle bills and appointments that had been delayed by the recent leadership impasse dyan po sa Senado. Total, nanggaling din naman niya sa kampo nila Win Gatchalian and I think alam nila yung tamang proseso. Definitely, alam nila yung proseso na yan. Sumulat na sila sa Presidente. Sabi po ni Yusek Claire Castro, i-quote natin siya dito, "The President is inclined to grant." Ang Pangulo daw po natin ay aaprubahan o igagrant ang official request for special session. Most likely, no? Most likely, inclined, most likely, aaprubahan ng ating Presidente kung magre-request ng special session itong grupo nila Win Gatchalian. Bakit kanyo? Because if many matters are delayed due to these developments, the President does not want Senate work to be disturbed or delayed. Tama nga naman kasi nagsasuffer po ang kababayan natin. Provided that the official request contains valid grounds for calling a special session.
Exactly. Bakit mag-grant no ng special session kung wala namang matibay na dahilan, kung wala namang valid reasons? Ano po yung batayan yan? Yung pinupunto ko sa inyo kanina, yung ating 1987 Constitution. Ang atin pong saligang batas. Under the 1987 Philippine Constitution, the President, ang Pangulo po, is the only person explicitly granted the power to formally call a special session of Congress. Tanging ang presidente lang ng Pilipinas, ang nag-iisang tao sa Pilipinas na may kapangyarihan. Explicitly granted po yan, nakalagay mismo sa ating saligang batas na magpatawag po ng special session ng Kongreso. Kapag sinabi mong Kongreso, dalawa po yan, lower house and upper house. Pag sinabi nating lower house, ito po yung House of Representatives. Pag sinabi nating upper house, ito po yung Senado. Lower chamber, upper chamber. Dalawa po ang ating Kongreso. Kaya nga dapat ganyan yan 6-7 balance, di ba? So pwede pong gawin ng presidente yan, magpatawag ng special session. So ngayon walang Senate President kasi ang quorum nga isang problema, di ba? Pero ngayon okay na yan, nagsalita ng IBP, ang 12 pwede ka na magkaroon ng quorum. Pero malinaw din naman po na nasa konstitusyon natin na majority of all members of the Senate kinakailangan po para makapag-elect ka ng Senate President. Therefore, kung 12 lang ang nasa quorum, hindi sila pwede makapaghalal ng bagong Senate President. Nagigets niyo po, ka-coffee. Pero kung quorum lang ang pinag-uusapan natin, kahit 12 lang kayo, magkakaroon na ng quorum. Kasi nga yung dalawa, considered as beyond jurisdiction na yan ng Senado. Uncontrolled mo na yung sitwasyon na yan. Definitely, hindi nga natin alam kung buhay pa si Bato o di ba? Si Jingo Estrada, definitely nakakulong yan, so hindi makakapag-participate yan. So, quorum 12, IBP na mismo nagsabi niyan, legal yan, may batayan po sila. Yung Avellino versus Cuenco, yung landmark case na yan ng Korte Suprema. Pero hindi sila pwede makapag-elect ng Senate President. Now, kung magpatawag ang presidente ng special session, definitely more than 12 ang atin dyan. Kasi si Pia Cayetano, Loren Legarda nag-express ng intent. I don't see any reason na si Mark Villar, si Camille Villar ay hindi pupunta. Definitely si Joel Villanueva pupunta rin yan. Pero may inaantay tayong balita, ha? Alam niyo yan, nasa post ko yan, no? In short, more or less, more than 13 ang dadalo sa special session kapag nangyari na po yan, ipinatawag ng presidente. Therefore, pwede na sila mag-elect ng bagong Senate President. Therefore, talagang tsutsugin na si Cayetano. Dahil pikon na, hindi lang ang presidente siguro, no, ang taong bayan sa ginagawa na ito ni Alan Peter Cayetano. Ikaw, ka-coffee, anong say mo dyan? Anong komento mo, opinion, reaction? Lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.